hindi na ito binabalita ng mainstream media. Kaya gusto rin nilang sikilin yung tinatawag nating digital media. Bakit? Kayo na lang nagbabalita ng totoo Kung hindi pa kayo nagbabalita ng totoo, hindi pa pag-usapan ito ng sambayan ng Pilipino. Tinatago nila itong maanomalyang 2025 budget. Pinagtatakpan nila, gagamit sila ng mga diversionary method, ng deflection, ng deception. Kakasuhan si Vice President Inday Sara Duterte ng impeachment. Bakit? Para pagtakpan itong anomalous 2025 budget. Kakasuhan ng inciting to sedition and unlawful utterances si Pangulong Duterte. Bakit? Talagang higit na malaking storya pag sinabi mong President Rodrigo Roa Duterte. Malaking storya talaga pag sinabi mong Vice President Inday Sara Duterte. Ito lang mga storyang ito, itong mga pangalang ito ang kayang magtakip sa higit na malaking storya ng anomalous 2025 budget. Kaya yan ang ginagawa nila. Attorney Vic, dito po tayo sa inyo pong isiniwalat na 65% na ng GAA. Mamaya, basahin ko ulit yung naging tugon ng DBM nung tinanong ko rin sila kanina ukol dito. Paano nyo po ito natuklasan? Ano po dapat ang take dito ng taong bayan pag ganito pong klase ang galawan na 65% agad ng GAA or budget sa 2025 abay nagamit na, na-release na, January pa lang? Sa pagre-research ng ating mga staff, ng ating team, pati ang ating legal team, they were able to chance upon this report online ng Business World na 65% of the budget for 2025 had been released by DBM. And this is according to the status of allotment report ng status of allotment release report na 65% nga dyan ay nai-release na. What is my take on this at anong dapat take ng ating mga kababayan? Alam niyo naman na napakainit nating pinag-uusapan itong anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 budget. At nung una nating itong linabas kasama si Pangulong Duterte at si 3rd District, Davao 3rd District Representative Congressman Sid Ungab, tayo agad-agad pinaratangan na tayo daw ay fake news. Tayo raw ay malisyoso at tinawag pang sinungaling si Pangulong Duterte. Only to take back those harsh words. At bandang huli, ang sinasabi na ng Malacanang, hugas kamay, na wala raw po silang pananagutan dito, wala silang kinalaman dito. Kaya makikita natin, interpretation ko, tila minamadali na mailabas na lahat at mai-release na lahat ng pondo for 2025 para hindi abutan kung sakali ay pagbigyan ng Korte Suprema ang ating hiling na magkaroon ng TRO at permanent injunction at kung ito'y madeklarang unconstitutional, null and void from the very beginning. Opo, si Boss Dada, bago ko lang basahin yung tugon ng DBM dito. Yes, Boss Dada, may karagdagang tanong. Yung patungkol diyan sa ating Supreme Court yung inyong petisyon, sumagot po ba ang Kongreso dito? Tumugon po ba sila? Wala pa kaming natatanggap na kopya ng kanilang komento. Although sila'y pinag-utusan ng Korte Suprema Recording in progress. komento within a non-extendable period of 10 days from receipt of the notice. As to whether or not sila ay nag-file, hindi po natin masagot hanggang sa ngayon. But meron pong gagawing preliminary conference on February 28. Ito ay bago pa magkaroon ng oral argument ng April 1. Okay, so wala tayong idea. Ang susunod po is yung oral argument. Ano po? And then Preliminary after conference po na. Preliminary conference. Okay, preliminary conference, then oral argument, and then Yes. after niyan, magde-decide po ba ang magde-decide na ang Korte Suprema? Ako kasi ang inaasahan natin, sana ay mag-issue sila ng temporary restraining order. Sapagkat, Admar at Boss Dada at sa ating mga kababayan, nung tayo nag-file, 3 days or 4 days after, nag-file na rin tayo ng motion na mag-issue ng subpoena duces tecum or i-produce yung dokumento. May hinihingi tayong dalawang dokumento Yung original copy ng General Appropriations Bill at yung original copy ng Enrolled Bill. Hindi pa naipapakita hanggang sa ngayon. Yung Enrolled Bill na yan, mahalaga yan Dahil dyan natin makikita kung nagkaroon ba ng halaga yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Ulitin ko I'm just taking extra effort in trying to explain itong proseso ng budget dahil nga
Pag natapos na yung final approved, ratified, and signed bicameral conference committee report at ito ay hinatid na doon sa House Bills and Index Service at tinatakan ito noong December 11, wala nang galawan yan. Hindi mo na pwedeng baguhin kahit isang linya dyan. Kaya hinahanap natin yung kopya ng original copy of the enrolled bill. Pag yan nagkaroon ng halaga, kaninong makating kamay ang naglagay ng halaga riyan? Bawal yan. Dahil tapos na yung budget process, yung proseso ng pagpasa ng budget. Ang maganda dito, yung sa kautusan ng Korte Suprema noong isang araw, inuutusan nila ang mababang kapulungan at ang mababang kapulungan na dalhin yung original copy of the General Appropriations Bill at dalhin yung original na copy ng Enrolled Bill. Tingnan natin on February 28 kung ano ang ipapakita nila. Because it is also important, Boss Dada at Admar, at mga kababayan, dahil kami ay nagsaliksik sa archive section. Dahil doon kami tinuturo yung archive section ng House of Representatives. Ang ibig sabihin po ng archive section, ang kahalagahan po niyan, repository po iyan, taguan ng mga original copy or original or authentic copy of documents, yung mahalagang dokumento. Ang amin pong nakita sa archive section ng House of Representatives, enrolled bill na hindi pirmado ng Senate President, hindi pirmado ng Speaker of the House of Representatives, hindi pirmado ng Senate Secretary at hindi pirmado ng Secretary General ng House of Representatives. Ibig sabihin, walang aprobadong enrolled bill. Bawal yan, unconstitutional yung 2025 GAA. Illegal yan, criminal yan. Salamat po. Mamaya na ako ulit magtatanong, partner Admar. Opo, kung illegal po yan at humihingi po kayo ng nagpapasaklolo kayo sa Korte Suprema tapos sinasabing ang 65% na na-release na, maagapan pa ba ito? Ano nakikita nyo dito, attorney? I just hope and pray that the honorable members of the Supreme Court will really feel and see the sense of urgency na makapag-issue ng temporary restraining order. Because pag hindi, baka kahit ito'y madeklarang unconstitutional, mauwi lang tayo sa tinatawag namin sa legal parlance o kami mga abogado na paper victory. Tagumpay lang tayo sa papel, tagumpay lang tayo sa jurisprudence. Of course, a win is a win. We will have a legal victory, we will have a moral victory, pero naubos na naman ang pera nating sambayan ng Pilipino. Yun ang ating inaabatan dito dahil hindi na matatapos ang kultura ng pagsasalaula sa tamang proseso ng pagpasa ng budget. Hindi na matatapos ang pagsasalaula sa ating saligang batas at hindi na matutuldukan ang kultura ng korupsyon, lalo na ngayon sa administrasyon ito. Opo, nabanggit nyo sa last stream ninyo, 6.32 ang budget natin for 2025. 65% ang na-release na or nagastos na, 4.1 trillion. 2.2 trillion na lang ang natitira. Sa unprogrammed funds na mahigit kalahating trilyon, sabi nyo po, na-release na rin, pati yung mahigit kalahating trilyon din sa DPWH or sa Public Works, nailabas na rin. Sa inyo pong pagkakaalam, regular ba ito? Normal ba ito na ganito? Pati yung unprogrammed funds na unprogrammed na mga programa, kabilang na rin po sa meron ng nailabas na release na budget. Regular po ba ito? Tama po ba ito? Or merong mga patakaran ukol dito po, attorney? Alam mo, yung prudent budget spending, pwede mong sabihin, pwede mong paspasan yung pag-release ng mga pondo para naman walang nasasayang pagpatapos na yung taon. Kasi yung absorptive capacity ng mga departamento at ahensya, mahalaga din yan Yung iba, pag release mo yung pondo at the end of the year, 10% lang nagagamit, 20% lang. Sayang ang pera natin Subalit, itong 2025 budget, dapat naging mas prudent sila. Naging marahan, naging dahan-dahan, at naging mas maingat dahil alam naman nila na merong nakabinbing kaso sa Korte Suprema. At dito makikita mo, tila minamadali dahil yung unprogrammed appropriation, Admar, Boss Dada at mga kababayan, ito'y gagamitin mo lamang pag may sobrang pera, pag may sobrang revenue, pag may sobrang koleksyon, at pag mayroong bagong source ng pagkakautang. Kung nakautang tayo ng bago sa domestic or foreign financial or lending institution, unang buwan pa lang, inuna yung unprogrammed appropriation, hindi priority yan
Kaya nga nung aking pagla-live kahapon, pinuna ko. Inuuna yung unprogrammed appropriation sa kabila ng findings ng Second Congressional Commission on Education o yung EDCOM-2. Yung EDCOM-2 malinaw doon yung kalunos-lunos na estado ng ating education sector. 165,000 classrooms ang backlog ng gobyernong ito. Ang pinatayo lang nila last year sa buong taon, 847 classrooms. 165,000 ang backlog, 847 lang ang naipatayo nila. And yet, nung SONA nung 2024, binida halos 500 billion pesos na ang kanilang ginagastos sa flood control funds or program. Ito ang classroom na mismong EDCOM2 na nagsasabi, hindi nyo binibigyan ng pansin Tapos kung lustayin nyo yung pera ng mamamayang Pilipino for 2025, ganito na lang kabilis. Kawawa yung ating mga kabataan. At sinasabi din dyan, Boss Dada, sa EDCOM2, talagang walang malasakit sa kabataan Pilipinong administrasyong ito Sinasabi dyan, hindi ko salita ito, nandyan yan sa EDCOM2 report. Malinaw dyan. Halos lahat ng grade 4 students sa public school na naka-enroll sa public school system natin, halos lahat ng grade 4 ay hindi dapat grade 4. Dapat ay grade 1 lang. Opo. Kulang sila ng comprehension, ng knowledge, ng understanding. Ganun ka mang, pasakit man sabihin, pero ganun ka mang. Hindi ko salita ito ng EDCOM2. Pag sabihin mo yung grade 4, hindi dapat grade 4 kundi grade 1. Di ba mang ang tawag doon? Tapos hindi binibigyan ng pansin ng gobyerno. Bakit ko sinasabing hindi binibigyan ng pansin? And this is one of our 4 major grounds to declare this 2025 budget unconstitutional. Opo. Sa kabila ng findings na to, binawasan pa ng Bongbong Marcos administration ang education sector ngayong 2025 ng 31 billion pesos. 31 billion pesos sa kabila ng findings na ito. Hindi ba't kalunos-lunos ang estado ng ating education? Opo. Attorney, bago lang si Boss Dada ulit, no. Tinanong ko yung taga DBM ukol dito sa iyong isiniwalat po at ang naitanong ko sa kanila kung totoo ba na 65% na ng gaang ubos na. Ito yung kanilang paliwanag. Ang sabi niya dito, kapag comprehensively Yusek Gadis Hope Libiran, sabi niya, kapag comprehensively released, hindi ibig sabihin na gastos na o ubos na yung 65%. Comprehensively released lang, meaning agencies can already implement their projects without delays. So, nilinaw ko ulit sa kanya kung tama po ba yung pag-release and common practice na ba ito. Ang sabi niya dito, yung comprehensive release, yes, simula nang ma-establish ang DBM, ganyan na. Dalawa lang kasi ang classification ng release. One is comprehensive release and other is for later release. Now, called for issuance of SARO or FI SARO. Kapag napirmahan ang GAA, that serves already as an allotment order for specific programs, activities, and projects such as salaries, including allowances, mandatory regular operational requirements, ongoing projects, basically yung laman ng NEP, National Expenditure Program. Meanwhile, lahat ng congressional insertions o mga binago ng Congress nakasubject sa FI SARO, ibig sabihin, hindi sila comprehensively released. Actually, last year, January pa lang, mas mataas pa nga ang nasubject sa comprehensively released na 77%. Pinapakuha ko lang yung historical data. Last year daw, pinagmalaki nila na 77% at hindi lang 65% ang kanilang naubos. Ano pong masasabi niyo po rito, Attorney? Yung paliwanag niya, of course, she will defend the spending of the government. Yung paliwanag niya is nothing but a textbook explanation of how the budget is being spent. Pero bakit mas nauna yung unprogrammed appropriation? Paliwanag niya yung unprogrammed appropriation. Yung unprogrammed appropriation, pag meron ka lang koleksyon, pag meron ka lang bagong revenue, source of revenue, pag nag-impose ka ng panibagong tax o kaya nangutang ka, whether domestic or foreign source. Kaya nga 'di ba meron tayong uutangin ngayon na halos 2 trillion pesos kasi nga deficit lagi ang national government Every year deficit naman ang national government O kaya nga tayo utang ng 2 trillion. Bakit mo inuna yung unprogrammed appropriation? Yan ang dapat nila ipaliwanag. Tila minamadali. Hindi ba? Hindi naman sinasabi pa siya yung pangsahod. Hindi natin kini-question yung pangsahod.
Gusto nga natin magkaroon ng TRO para hindi na magamit yung pang-AIX, yung pang-AKAP, yung pang-flood control program sa naman nila, yung pang-pork barrel ng mga mambabatas. Kaya gusto natin magkaroon ng TRO. Dahil pag nag-TRO, hindi naman maihinto ang takbo ng gobyerno, tuloy ang sahod ng lahat ng manggagawa sa national government. Opo. Itong pinapaliwanag niya, bakit nauna yung unprogram? Ang nai-release na sa unprogram ay 531.37 billion pesos. Mm-mm. Ang na equivalent yung sa DPWH, 41%. And she cannot compare the way the money was spent or disbursed or released last year. Why? Walang kontrobersiya last year Ang pinaka-kontrobersiya lang doon, yung nasilip na unprogram appropriation sa nagkakahalagang around 800 billion to 1 trillion pesos. Kontrobersiya pa rin yun. Pera natin yun But this time around, this year, talaga mapapansin mo, tila minamadali. Ang laki-laki na ng problema na discovery natin pa ni Blanco, yung Bicameral Conference Committee report na siyang ginagawa ng pundasyon at haligi ng ating taunang GAA. And if she have any better explanation, then go out in public, paliwanag nyo. Yung 65% na release na ng DBM na budget natin for 2025. Boss Dada. Attorney Vic, kung sakali ba na katigan tayo ng Korte Suprema, pwede po bang makapag-file tayo ng impeachment sa mga impeachable officials ng bayan natin? For example, ang pumirma ng GAA si Pangulong Marcos. So, matadamay po ba siya dito? That is a possibility. That's why we are demanding for the release and publication of the enrolled bill. Dahil dito natin makikita saan kinalikot itong anomalous 2025 budget. Ating malalaman kung kaninong makating kamay ang naglagay ng halaga at nakialam dito sa proseso ng pagpasa ng ating taunang budget. And we have a letter already submitted before both the Senate Secretary and the House of Representatives Secretary General. Hinihingi namin yung listahan, yung mga pangalan ng mga bumubuo ng Technical Working Group ng House Committee on Appropriation at ng Senate Committee on Finance. Not because we will be after these honest and decent government workers diyan sa House at Senate. Gusto lang nating mabuo because yan ay proseso ng case build-up. Pero napipintong kasuhan lahat ng dapat kasuhan because this is the core advocacy of Hakbang ng Maisog. We are calling and demanding for transparency and accountability. Aside from peace and security, we demand for transparency and accountability in governance. At ito, last na tanong na lang para sa akin, Attorney Vic. Ikaw po ay dating Executive Secretary ng Pangulong Marcos. Noong siya in-interview patungkol dito sa inyong pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema, ang sagot niya, isa-shutdown niya yung gobyerno o kung ano man yung isa-shutdown niya. Meron naman pala tayong kasagutan which is gagamitin lang natin yung budget for 2024. Bakit kaya sa tingin nyo ba hindi niya alam na ganun talaga yung sistema, proseso? O ano pa kaya sa tingin nyo ibang dahilan? Bakit yun ang sagot niya? Siguro magandang sundan yung opinion mo na hindi niya alam magpatakbo ng gobyerno sapagkat yung sinasabing wala silang contingency plan. Kahit wala kang contingency plan, the framers of the 1987 Constitution already anticipated that something like this might happen in the future. So anong ginawa ng framers of the 1987 Constitution? Hindi pa man nangyayari, naglagay na sila ng mekanismo na pag nagkaroon ng ganitong sitwasyon, automatic reenacted yung previous budget. Hindi magsa-shutdown ang gobyerno. Hindi maaaring magsara ang national government. Tuloy ang trabaho ng national government, tuloy ang sahod ng lahat ng lingkod bayan na nagtatrabaho sa national government. Ang matitigil lamang yung kanilang AIX, ang matitigil lamang yung kanilang AKAP. Itong ayudang tinatawag pero ang totoo ay suhol kapalit ng boto. Yan ang matitigil at yung kanilang unprogrammed appropriation of pork barrel.
Opo, attorney. Thank Pero you very much. sa pagkakaalam ko, attorney, di ba yung best friend niya na Estados Unidos, ang patakaran nila doon sa Estados Unidos, shutdown talaga. Wala silang ganitong kagaya sa atin na mekanismo. Tama po ba? Sa Estados Unidos, ganun. Wala silang provision na pag nagkaroon ng ganitong problema, merong automatic reenactment. Pero Estados Unidos yun. Hindi tayo kolonya ng Estados Unidos. Ang pagkakaalam ko, tayo isang malaya at demokratikong bansa. Hindi na tayo tau-tauhan, hindi na tayo kolonya, hindi na tayo bahagi ng Estados Unidos. Kaya dapat alam natin kung paano ang sinasabi ng ating sariling saligang batas. Opo. Attorney, nabanggit nyo na meron na lang mahigit 2 trillion pesos na natitira sa budget natin kung 65% ang na-release na, nagastos na. Itong 6.32 trillion na budget for 2025, ito ba ay kasama na yung uutangin natin dito? And nabanggit mo, mahigit 2 trillion yung uutangin ng Pilipinas. So, nasa mahigit yung 2 trillion na natitira na kailangan na uutangin pa natin yon? Around 1.7 to 2 trillion ang kinakailangan utangin dahil yun yung deficit eh. Iba pa dyan kung magkakaroon pa ng panibagong pagkakautang. At lagi namang ginagawa yan ng national government, especially now in this administration. Why? Kasi pilit nilang pinapapilan yung non-core duties, non-core function ng national government. Hindi trabaho ng national government ng mga mambabatas magbigay ng akap at AIX o ayuda. Hayaan mo yan sa LGU. Admar at Boss Dada at ating mga kababayan. Tingnan ninyo ito. This is a fact. Every year, ang national government nagtatapos sa deficit. Every year yan, ang national government. Ang LGUs laging surplus. Bakit hindi mo hayaan ang mga LGUs magdesisyon kung dapat bang magbigay ng ayuda o hindi? Unang-una. Pangalawa, bakit hindi mo hayaan ang mga LGUs? Mas kilala nila yung kanilang nasasakupan. Kung sino lang ang dapat bigyan ng ayuda at kung sinong dapat tanggalin na sa listahan ng mga tumatanggap ng ayuda. Pangatlo, aking sususugan, yung naging obserbasyon ni Mayor Benji Magalong ng Baguio. Bakit ayaw ipakita ng mga mambabatas yung listahan nila ng mga recipient ng akap at AIC sa LGU? Hindi naman gagaya yung LGU Gusto lang makita ng LGU para walang duplicity. Hindi natatanggap ng pera muli sa national government yung nakatanggap na sa lokal. Dahil sayang ang ating pera Lumalaki yung ating populasyon, hindi naman lumalaki yung revenue ng gobyerno. At hindi matitigil ang pag-uutang ng gobyerno kung hindi nila sisimulan itong tinatawag nating fiscal discipline, yung austerity program, yung belt tightening. We cannot continue spending what we do not have. We cannot continue spending what we do not earn. And yung pag-uutang para matugunan yung kulang, hindi yan ang solusyon. Malulubog tayo sa utang. Ang involved po dito, hindi lang milyon, daang milyon. Kagaya nung sinasabi nila doon kay Vice President Sara Duterte, involved dito, daang-daang bilyon po, no? Yung mga insertions na yan. Pero nauuna pa yung patungkol sa impeachment. Imbes na itong pera ng taong bayan, yung unang pagtuunan po ng pansin, Attorney Vic. Kaya nagpapasalamat ako sa mga outlet na kagaya nyo, SMNI, DZAR, sapagkat mapapansin mo, hindi na ito binabalita ng mainstream media. Kaya gusto rin nilang sikilin yung tinatawag nating digital media. Bakit? Kayo na lang nagbabalita ng totoo Kung hindi pa kayo nagbabalita ng totoo, hindi pa pag-usapan ito ng sambayan ng Pilipino. Tinatago nila itong maanomalyang 2025 budget. Pinagtatakpan nila, gagamit sila ng mga diversionary method, ng deflection, ng deception. Kakasuhan si Vice President Inday Sara Duterte ng impeachment. Bakit? Para pagtakpan itong anomalous 2025 budget. Kakasuhan ng inciting to sedition and unlawful utterances si Pangulong Duterte. Bakit? Talagang higit na malaking storya pag sinabi mong President Rodrigo Roa Duterte. Malaking storya talaga pag sinabi mong Vice President Inday Sara Duterte. Ito lang mga storyang ito, itong mga pangalang ito, ang kayang magtakip sa higit na malaking storya ng anomalous 2025 budget. Kaya yan ang ginagawa nila.
Opo, siguro bilang panghuli na lang, ano ba ang dapat na gawin ng ating taong bayan ukol dito? Anong kailangang magiging papel sa mga ganitong kontrobersyang lumilitaw ngayon, lalo na't papalapit na po yung midterm elections? Kagaya ng aking sinabi dito, ako'y nagtalumpati, kaya medyo na-late ako sa inyo, dito sa 2025 South Cotabato Provincial Liga Congress. Kasama yung mga punong barangay ng South Cotabato. At sinabi ko sa kanila, ay hindi ko alam ang inyong political orientation, but I am here also as a Filipino and sick and tired of the corruption. Binanggit ko sa kanila itong problema ng budget. Sabi ko sa kanila, buti pa kayo, may mga SK dito, Boss Dada eh. Kaya buti pa yung mga sangguniang kabataan, buti pa yung mga sangguniang barangay, marunong magpasa ng tamang budget. At nagpalakpakan sila. Bakit? Alam nila eh. Hindi ka pwedeng magpasa ng budget na may blanco. Hindi ka pwedeng magpasa ng budget na kahit isang sentimo'y kulang. Bawal yan. Ito ginawa nila, 241 billion pesos sigit kumulang. 28 items blanco. Ano ngayon ang sinabi ko sa kanila? Every Filipino, regardless of your political color, creed, or orientation, you have to have a stand. You have to have an opinion. And I don't mind being unpopular yung dun sa aking sinabi kaninang nagtalumpati ako. Kung sa tingin ninyo, hindi ko alam ang political orientation nila eh. Pero itong usapin ito ng bawat Pilipino. Dapat tayong mag-ingay. Dapat tayong makibahagi sa mga ganitong usapan, ganitong interviews. Magpayag kayo ng inyong opinion. And I am not here, although it's campaign period and I am an applicant for senator, but I am not here. I'm not speaking now in your program trying to win votes. For all I know, maraming nanonood na supporter naman pala ng mga nangingialam dito sa budget. But hindi yan ang aking layunin now. Itong advokasya para matuldukan na yung korupsyon, yung kultura ng korupsyon sa ating bansa. Gumawa naman tayo ng mabuti para sa bansa naman. Para naman sa darating na salinlahing Pilipino, para sa kabataan naman. Huwag lagi pang sarili. Kahit yumaman lagi yung mga elitistang politiko, sa tingin ba nila hindi tayo abot sa punto ng social unrest kung marami nang naghihirap? Opo, Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Sa ulitin, ingat po kayo. Maraming salamat. Thank you very much. At maraming salamat sa pagkakataon. Mabuhay kayo. Si Attorney Vic Number Rodriguez. 56 sa Senado, Ayan. si Attorney Vic. Kabilang sa Lucky 9 ng PDP Laban.